Kung hindi nyo pa nababalitaan ay nagkaroon ng malaking trade dito sa PBA. Dalawa yan actually na na-approve. Unang-una na itong sa Converge Fiber XRs at dito sa Titan Ultra. Ang nangyari, tinrade na ng Titan Ultra itong si Pau Havillonar dito sa Converge Fiber XRs kapalit ng kanilang 2027 second round draft pick. So yung draft pick ng Titan Ultra napunta dito sa Converge kapalit ni Pau Havillonar. Kaya tinrade ng Converge itong si Havillonar dahil papasok na sa lineup nila itong si Mark Omega. Isa rin yan draft pick ng Converge na hindi nakapaglaro dahil tinatapos niya yung duties niya dito sa kanyang ball club doon sa NCAA. So ngayong pwede na itong si Mark Omega, ni-release na nila itong si Pau Havillonar dito sa Converge sa Titan Ultra. Good move ito para sa Converge Fiber XS dahil maganda potential itong si Omega na makatulong dito sa kanilang roster. Kaya nga ngayon, makikita rin natin dito na hindi pa tapos itong Converge dito sa mga trades na gagawin nila. Meron pa silang ibang moves na ipangdadagdag dito sa kanilang lineup. Tandaan natin, si David Defonso hindi pa nga naglalaro para sa Converge yan. So dagdag yan na magiging mas malalim yung bench nila. At syempre, alam natin na itong si Mikey Williams nasa trading block din yan. So ang Converge meron pang gagawin na ibang mga trades yan bukod dito sa pag-acquire dun sa second round draft pick ng Titan Ultra. Bale yung draft pick ng Titan Ultra halos late first round na rin yan dahil ang sama ng record nila. Kaya hindi na nakapagtataka na isa to dun sa mga masasabi nating strategic at magandang mga moves na ginawa nitong si Coach Delta Pineda para lalong maging malalim yung lineup ng Converge Fiber XS. Kaya nga isa to dun sa makikita talaga natin na magiging okay para dito sa Fiber XS itong pagkuha nila sa draft pick ng Titan Ultra. Ang isa pang trade na na-approve kahapon ay yung pag-trade dito kay Joseph Eriobu. Tinrade ng Magnolia si Eriobu sa Terra Firma kapalit ng second round draft pick nito. Good move din ito para sa Magnolia dahil unang-una magkakaroon ng open slot do sa lineup ng Magnolia para naman makapasok na itong si Yuken Andrada. Yung first round draft pick ng Magnolia maglalaro na para sa kanila. So yan ang dahilan kung ba't tinrade nila itong si Joseph Eriobu. Magandang move dyan para doon sa Magnolia. Yung second round draft pick ng Terra Firma malamang iyan ay maging sabihin natin pag number 13. So halos late first round draft pick na rin yan. So okay na rin yan para dito sa Magnolia Hotshots. Dahil magandang move itong ginawa ni LA Tenorio. Unang-una magkaka-playing time si Yuken Andrada dito sa kanilang lineup. Pangalawa, yung draft pick ng Terra Firma malamang mataas pa rin yan. So talagang makikita natin dito na nagpe-prepare na para sa future itong Magnolia. At yan ang dahilan kung bakit nakikita natin na magiging maganda to para dito sa Hotshots. At sigurado tayo na hindi pa dyan matatapos ito dahil meron pang magagawing malalaking moves. Sigurado itong PBA, lalo na itong SMC. Maraming ang naniniwala na yung move na yan ng Magnolia ay masusundan pa ng iba. At nakikita rin natin na sigurado yung ibang mga PBA teams ay gagawa ng sabihin na natin sariling hakbang para magpalakas ng koponan. Isa na itong Blackwater dyan, no, na natambakan ng Hinebra kagabi. So malamang eliminated na talaga ito Blackwater at Terra Firma at pag-iinteresan ng ibang teams yan. Pero sa panig ng Magnolia, maganda yung nangyari dito sa pag-acquire nila dito sa draft pick ng Terra Firma. So ngayon basically Terra Firma wala na draft pick sa susunod na PBA draft dahil pinamigay nila sa SMC. At dito rin natin masasabi na magiging isa to dun sa mga magandang developments na gagawin ngayon nitong Magnolia Hotshots. At dahil nga nag-trade na itong Magnolia, asahan natin na susunod na dyan itong San Miguel Beer at ang Barangay Hinebra. Siyempre, dahil nakuha na ng Hinebra yung first round draft pick ng Terra Firma, yung second round draft pick naman ito napunta sa Magnolia. Itong San Miguel sigurado kukuha din yan malamang sa Titan Ultra. Baka si Joshua Unson o si Cade Flores ang kunin ng San Miguel dyan. O kaya naman, dito si Evan Nelly. Marami pang mga ibang moves na pinaplano itong San Miguel Beermen at sigurado tayo na yung pagkuha sa mga nabanggit na players ang isa lamang dito sa kanilang balak na gawin. Ngayon, itong Barangay Hinebra masasabi natin ganyan din at sa totoo lang kung kukonsider natin yung lineup nila parang mas matindi yung pangangailangan ng Hinebra kaysa dito sa SMB. Kailangan ng bagong center ng Hinebra para makatulong ni Japet Aguilar at dito rin natin makikita na magkakaroon pa ng panibagong movement itong Barangay Hinebra pagdating sa pagkuha ng mga guards
at pati na rin mga small forwards. Marami pang ina-assist si Coach Tim Cone dito sa lineup niya, kaya sigurado na magiging isa yan dun sa mga pag-aaralang mabuti. Ngayon, ito namang si Coach Leo Austria na San Miguel. Sa tingin ko mostly kumpleto na yung lineup niya, malakas na yung lineup ng San Miguel. Pero kulang na lang siguro sila sa isang point guard o kaya isang big man. Dahil meron balita na baka bitawan natin si Mo Alatau-Tua. Kaya nga dito natin masasabi talaga na isa na yan dun sa mga plano talaga ng San Miguel na gawin. Kung sakasakali na itong SMP ay magkakaroon ng mas matinding lineup, magiging mas malakas yung chance nila na maka-Grand Slam at ganoon din tong Barangay Ginebra. Kaya nga, hindi na ako magugulat kung magkaroon ng trade ang dalawang nabanggit na koponan pagkatapos itong sa Terra Firma at itong sa lineup naman ng Titan Ultra. Kaya abangan na lang natin kung anong moves ang gagawin ni Francis Chua para sa nasabing mga koponan. At ang huli natin balita ngayon, kumpirmado na 1 year hindi maglalaro itong si Ronde Hollis Jefferson dahil dito sa kanyang naging injury. Napakasaklap na balita nito para dito sa TNT Tropang 5G. Kumpirmado na ng torn Achilles yung nangyari kay Ronde at 1 year ito na hindi maglalaro. Sobrang saklap niyan talaga. Kaya nga ngayon, itong si Ronde Hollis Jefferson, asahan natin na magiging matagal yung recovery nito at ang TNT kinakailangan kumuha ng import. Hindi lang dito sa Commissioner's Cup kung hindi maski sa Governor's Cup. Dahil 1 year hindi maglalaro si RHJ. At syempre alam naman natin, marami ng mga players na kapag nagkaroon ng torn Achilles ay hindi na nagiging parehas yung kanilang laro dahil syempre matinding injury, mas malala pa yan actually sa ACL. At yan ang dahilan kung ba't very worried ngayon itong koponan ng TNT. Sa totoo lang, itong injury ni Ronde hindi lang yung Grand Slam mga apektado dito, yung karera mismo. Ito si Ronde Hollis Jefferson dahil marami ng mga players, tignan nyo na lang si Klay Thompson na bumaba yung laro niya pagkatapos magkaroon ng torn Achilles. Dahil syempre alam natin na meron talagang mga sabihin nating matinding element yan na kapag nagkaroon ka ng injury na katulad noon, napakahirap makarecover. Dahil syempre alam naman natin na hindi basta-basta yung ganyang klaseng injury. Kaya nga kung ikaw itong TNT, nagho-hope ka na magiging okay itong si Ronde Hollis Jefferson dahil syempre yung long term din ang tinitignan nila dito. Nagkaroon na nga sila ng resident import na si RHJ na dali pa ng ganitong klaseng injury. Kaya ito, ang matinding problema ngayon ni Coach Joe Treyes kung sino yung makukunin niyang import sa mga susunod na conferences. Dahil syempre magiging matindi talaga yung hinaharap na problema ngayon itong TNT Tropang 5G. Bago tayo magwakas ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Junel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, si Mondi Guzman, si Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, si Malyari Mascariñas, pati na rin si Dexter Domer at yung iba pa.